Hoy, Ante Claire, anong petsa na? Yung BFF mo, hinahanap na sa'yo yung listahan. Ano ba yan, Gossip? Sa BFF ko, sabi ni Ma'am Malu Tequia, naghihintay pa rin ako sa promiso mong listahan ng ghost projects na sabi mo nga may nakasuhan na. O anong petsa na? Baka naman yung listahan na yan ghost na din. Saan ba nagmula itong iniiyak ni ni Ma'am Malu na listahan ng mga nakasuhang ghost project? May sinabi ba si Ante Claire talaga? O sige, puntahan natin. O, ito. Mm. And I'm very particular sa akin. Kung may ghost project, ba't hindi filean ng kaso? Ghost na nga eh. What evidence? What proof do you need? Hindi nag-exist. Nasa papel. Nasa NCA, nasa SARO. Dapat dito merong proyekto. Pumunta ko doon, wala. Bakit hindi kaagad filean ng kaso? That's 482 ghost projects. Tingnan nyo si Ante Claire dito, natutulala. Ano kayang re-rebat ko dito? Parang ganun Tulala oh. Out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi, at least nakita ng taong bayan, o yung ghost project na filean. Na may umusad. May Oo, umusad. 110 days na. Diba? Meron na pong ako na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo Narinig nyo, may na-file na po, may na-file na po. Ibang ghost updated, projects? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero meron Hahanapin daw kay Secretary Vince. Lagot ka dito, Ante. Kung ano-ano kasi yung pinagsasabi mo eh. na-file na po. Oh, So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po Just sa to inyo be yung fair detalye. with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami, even Nagre-report daw sila ha. Eto, particular to ha. Nakasuhan sa ghost projects. during the press briefing. Sa press briefing pa daw. Bibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So, ibibigay daw sa kanya. Kaya pala hinahanap sa'yo. Ano ba to? November 16 pa to. 23 na ngayon. Ante Claire, wala pa rin. Kung meron man, ang sarap. Content ka agad yan. Isasampal mo yan kay Ma'am Malu kung meron na ba talaga. Tignan nga natin. Ano ba yung mga basehan ng mga kaso ng mga narilisan ng warrant of arrest? Ghost project ba? O, tingnan natin. Dito daw, Sandigan issues arrest warrants versus Co and 17 others. Saan ba nagmula itong warrant of arrest? Siyempre, kung may warrant of arrest, may kaso. Tama? Sige, puntahan natin dito sa may baba. Dito. The cases stemmed. Nagmula daw yung mga kaso galing daw sa mga di umanong substandard flood control projects na inimplementa ng DPWH Region 4B sa mag-asawang tubig river in Nauhan Town in Oriental Mindoro. So, ibig sabihin, yung mga kaso na final dito kina Saldico at yung 17 others ay hindi galing sa ghost project. Yan o, maliwanag o. Alleged substandard flood control projects. So, ibig sabihin, wala pa na mga ghost na mga kasong nasampa patungkol sa ghost project. Ang sinasabi ni Ma'am Malu Tequia, mabilis lang kasing i-prosecute yung mga ghost projects na yan. Kasi nandyan na yung ebidensya eh. Nandyan yung project. Walang naipatayo. So, ibig sabihin, ghost, kahit nakapikit pa yung mata mo dito, kung kakasuhan mo tong mga to, lahat ng involved dyan, sabihin na natin kahit yung mga contractor lang at mga DPWH na mga tauhan, sabog talaga to. Bagsak ka agad na guilty tong mga to. Bakit? Kasi nga,
wala talagang makitang proyekto. Maliwanag yan. Napakadali niyan. So, Auntie Claire, nasan na po yung listahan ng mga nakasuhan na ghost project? November 16 mo pa kasi sinabi. Kaya hinahanap na sa'yo ng BFF mo. sorry. Linggo ngayon. Baka naman bukas sa press briefing may ilabas si Auntie Claire na listahan. Pero eto ang catch. Dapat yung listahan niya ay November 16 paurong. 'Di ba? Hindi pwedeng November 17 onwards. Bakit? Kasi sinabi ni Auntie Claire na meron na. So, ibig sabihin, nung sinabi niya, nung November 16 ay meron na. So, ibig sabihin, pabalik yon, hindi pa-advance. Okay? Kung walang may papakita si Auntie Claire, fake news na naman siya. Fake news peddler ka talaga. Madepensahan lang ha. Madepensahan lang yung gobyernong ginagalawan niya ngayon, mag-iimbento siya. Tignan natin kung meron siyang mailalabas. Kung wala, fake news peddler ka talaga. At kung meron, dapat November 16 paatras. Hindi po pwedeng November 17 onwards. Maliwanag yan. Bakit nga ba hindi flood control ghost projects ang unang mga kinasuhan? Puntahan natin. Hiram tayo ng video kay Teacher Mark. Follow nyo din to, oh. Teacher Mark Reacts. Yung mga ka-DDS dyan. DDS din to. Teacher Mark Reacts. Nag-ano to? Nagla-livestream to mga 4 bawat araw. So kung gusto nyong marinig si Teacher Mark, maganda yung mga punto niya. Kung gusto nyong mag-live comment dyan sa kanya, pwede para mabasa na niya din yung mga comments niyo. O, sige, play natin to. Also involves a regional director who was a Duterte era appointee. This Ano daw? Yung isa daw doon o ilan doon ay appointee ni Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte. Kaya naman pala. O, tuloy natin kay Teacher Mark. fact alone does not prove anything, but it adds to public curiosity. Kaya naman pala. Kaya inuna kasi appointee ng mga Duterte yung involve eh. Exactly. Yung mas mabilis pa na patunayan na kaso, yun pa yung hindi final na unang-una. Bakit? Sabi dito, sa binabasa ni Teacher Mark, involved kasi yung appointee ng dating Pangulong Duterte. Iaano na naman yan dahil kay Duterte. Yung mga yan, tao kasi ni Duterte. Pero wag natin kalilimutan na yung mga projects na yan ay na-implement sa panahon na ni Bangag. When a performing official from a previous administration appears in the first case filed, people naturally wonder why this case was chosen first. Kasi nga, Duterte. Duterte. Default na yan. Yan na yung pinaka-default nila na dapat isisi pa rin sa Duterte. O, di ba? Ang galing. Kung gusto nyo mapanood to ng buo, puntahan nyo na lang si Teacher Mark. Diniscuss niya to sa post ni Anthony Lodalvi Vista, which is maganda naman talaga yung point niya. Puntahan nyo si Teacher Mark ha. Subscribe na din kayo sa kanya.